Hindi dahil sa'yo, malamang nabaliw na ako. Eh, ginagawa ka kasing preso ng asawa mo. Hindi naman sa pinagtatanggol ko si Simeon, Linda, pero malaki rin naman ang hirap niya sa akin. Kung iba siguro ang napangasawa ko, malamang iniwan na ako dahil sa nangyari sa akin. Pero siya, andyan pa rin siya. Nagtsatsagaan niya ako. Eh, kaso lang ha, di pagpunta doon sa kabilang ibayo, eh, kailangan mo ba ipagpaalam sa kanya? Eh, baka nga malay mo yung pa yung makatulong sa pagbabalik ng memorya mo, no? Hindi niya kasi naiintindihan, Linde. Para sa kanya, dapat siya lang tsaka si Michelle ang mundo ko. Dapat doon pa lang masaya na ako. Hindi ko rin naiintindihan, pero kahit nandyan sila, parang hindi pa rin ako kumpleto eh. Ako naiintindihan ko ha. Kailangan mo ibalik ang alaala mo. Para na rin yan sa sarili mo. Aba, naku, mahirap kaya ang ganyang sitwasyon, no? At ang unang-una mong gagawin ganito ha. Lumabas ka ng bahay, magpaaraw ka. Tingnan mo, ang putla-putla mo na, ang puti-puti mo. Eh kaso ayoko namang pag-awayan pa namin yun ni Simeon. At isa pa, hindi ko rin naman alam ang gagawin ko. Kailan mo pa aalamin, ha? Naku, Susan, magsimula ka na. Eh, hindi ba first day ng klase ni Michelle dun sa kabilang ibayo? Ha? Ipakita mo sa kanya na kaya mong pumunta mag-isa dun sa bayan, na walang mangyayaring masama sa iyo. At saka, hindi mo na kailangan magpaalam pa sa kanya palagi, ano? May sarili ka ng pag-iisip. Malaki ka na. Nay! Halika na! Pinapasundo na kayo ni tatay. Ang tagal niyo daw bumili ng suka. Ito na. Halika na. Linda, mauna na kami ha. O Susan, huwag mong kalilimutan yung mga sinabi ko sa'yo. Tayo, ang bigat na po ng alkansya ko. Aba? Oo nga. Ako sigurado ko, pag nag-grade 1 ka na, punong-puno na yan. Makakatulong na yan sa gagawin kong pag-iipon para makapag-aral ka. Sabi ko naman sa'yo, lahat gagawin ko, gagapangin ko lahat ng pag-aaral mo. Kasi sayang naman, talit-talino mo. Tapos baby, pag high school ka na, sa Maynila naman ikaw mag-aaral. Sigurado ko, pasado ka sa mga test doon. Sa Manila po tayo titira pagkalaki ko, tay. Siyempre, alam mo ba, ang dami magagandang eskwelahan doon sa Maynila. Tapos pag nagtapos ka naman ng pag-aaral, nagtrabaho ka na, sigurado rin ako, malaking kumpanya pagtatrabahuan mo, mag-aagawan ka doon. Kahit saan po, tay. Basta magkasama po tayo. Oo anak, at lahat din ng pangarap ko para sa'yo, tutuparin ko. Lahat gagawin ko para sa'yo. Wow. Oh, paano to? Saan to? Lalagay ko po sa ilalim. Ba't sa ilalim? Tinatago mo. Secret. Para sa'yo, vodka. Thank you, Joel. Joel naman. Thank you, Joel. Joel naman. Diyan ka pala, Manny. Uy nga pala, si Ising naningilan ng utang natin. Gusto kong sungulngalin ng pera eh. Kaso lang ako pang sungulngal sa kanya. Champ, pupunta na ako sa Maynila. Milagro. Buti mo nakapag-isip-isip ka na. Ayoko lang kasi maulit yung pangyayari na may mangyaring masama kay Jennifer tapos wala akong pabayad ng ospital. Tsaka mas malaki oportunidad kong makaipon doon eh. Gusto ko kasi lahat maibigay ko yung pangangailangan niya. Eh, Manny, wala ka naman dapat alalahanin kay Jennifer eh. Kung paminsan-minsan, nagagalit ako kay Jennifer, nakapagilit ako. Para naman sa kabutihan niya ginagawa ko eh. Umasa kang di na pababayaan si Jennifer. Salamat sa meeting. Bukas na bukas, pupuntahan ko yung eskwelahan na sinasabi ni Lori. Tapos babalik ko agad. Oh! Bakit ka babalik?
di mag-aaksaya ka lang ng pamasahe. Maghintay ka na doon kung tanggap ka o hindi. Para kung sakali, di makapaghanap ka ng ibang trabaho. Hindi, kasi magbibigay pa ako ng notice sa eskwelahan eh. Ako, huwag mong problemahin yun, Manny. Kaibigan ko yung principal nyo. Kaya mag-iwan ka lang ng sulat. Huwag ka na malungkot, Manny. Para naman to sa kabutihan ng anak mo eh. Minsan talaga kailangan natin magsakripisyo